Hamon ko sa iyo, paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Yan ang hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pambansang pulisya upang mas maramdaman ng taong bayan ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa paglaban sa krimen. Sa kabila kasi ng pagbaba ng naitatalang krimen sa bansa, marami pa rin ang tila natatakot dahil sa mga napapanood na video ng karahasan sa social media. Kaya naman, ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit ang validation dito ng PNP. There are some cases na nung i-validate po natin ay nangyari na nung nakakaang taon o in fact yung ibang lumalabas ngayon ay reharsh yun, mga 5 years ago pa, but hindi ibig sabihin na pinagwawalang bahala po natin ito. Yung iba po doon ay na-validate naman po nating nangyari at immediately po ay na-aksyonan at yung iba pa nga po doon ay nahuli na po yung mga mismong suspects at mga responsable doon sa mga kaso po na yon. Pero kung ang datos daw ng PNP ang titingnan, bumaba ng 22.37% ang index crime volume mula sa 18,358 na naitala noong January 1 hanggang June 13, 2024 ay nasa 14,251 na lamang ito ngayong taon. Maging ang 8 focus crime ay bumaba din ng 22.53% mula noong nakarang taon kumpara ngayong taon. Kabilang sa 8 focus crime ay ang physical injury, theft, robbery, karnaping ng motor vehicle, karnaping ng motorcycle, rape, homicide at murder. Kung titingnan po natin yung kaso po talaga, yung ating Crime Information and Research Analysis System o yung CIRAS po natin, ay bumaba po siya yung ating mga insidente, including yung ating mga focus crimes. Ang tanong nga po dyan, hindi ito reflective dun sa mga napakikita natin. Ang sinasabi natin ay these are indeed cases, mga true incidents po na ito, pero hindi ibig sabihin po na ito ay yung po ay nangyayari sa lahat po ng parte ng ating bansa po. Subalit si DILG Secretary John V. Cremulya, sinabi na bagamat bumaba ang krimen sa bansa, mahalaga pa rin aniya na maramdaman ng publiko na ligtas sila sa pamamagitan ng mga presensya ng pulis sa kalsada. Lahat ng statistics pwede mo ibato, pero isa lang, do the people feel safe? Kaya ang aim namin. It's not just about presenting statistics. Hindi pwede yung numero mo, galing ko. Hindi pwede yan. Dapat ang tao nagsasabi, ang galing nyo. Kaya naman ang NCRPO, nagpakalat ng maraming tauhan na naka-duty 24/7 upang hindi makaporma ang mga kriminal. Of course, there will be a big difference before and after. Because dito po sa intensified police visibility po natin, nagdagdag tayo ng mga i-deploy sa kalsada. And we adjusted the time. Kung dati alas 7 or alas 8 yung relieving time natin, ngayon mag-deploy tayo as early as 4 to 4:30 a.m. In time na yung mga kababayan natin ay papasok dun sa pinapasukan nilang trabaho. Then paglabas nila, makikita na nila yung pulis natin. Then pag nakita nila yon, eventually ma-appreciate nila yung presence ng ating kapulisan sa kalsada. Maging sa bisinidad ng mga eskwelahan, nag-deploy din ang PNP ng nasa mahigit 37,000 na mga pulis. Para sa aming mga nanay, basta rin po yan sa natutuwa namin na kahit saan po kami pumunta, may mga pulis. Hindi po kami nababagabag na napakama kasi nandiyan po anytime pwede kami mag-rescue sa mga pulis. Lalo sa ating gabi, panatag din po ang loob. Meron kami natatakbuhan, nasusumbungan. Nakikita po sila na talagang nagbabantay sila ng maigi para kung mas safe po kasi alam ko na kahit naglalakad ako, kahit na kasi minsan alas 3, alas 4 dahil sa mga projects na kalabas kami dito, alam ko na safe akong naglalakad sa pauwing bahay kasi maraming pulis na nagbabantay dito sa labas ng eskwelahan po. Iginiit din ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang 5-minute response time sa bawat tawag ng emergency. Huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.
Ipinag-utos pa ng general sa mga pulis ang paramihan ng mga mahuhuling kriminal o warrantless arrest. How do you keep the community safe and free from criminality? Isa lang ang pagtingin ko dyan. Isa lang. Isa lang ang paraan. Hulihin ang kriminal, alisin ang kriminal sa kalsada, alisin ang kriminal sa ating mga communities, ilagay sa kung saan sila dapat ilagay. Isa lang ang paraan dyan. Para walang snatcher, hulihin mo ang snatcher. Para walang hold-upper, hulihin mo ang hold-upper. Para walang addict, para walang naka-istambay na mga nag-iinom dyan sa gilid, na nag-i-intimidate ng community as a whole, hulihin natin sila. Ang Commission on Human Rights may paalala sa mga pulis ukol sa panghuhuli ng walang warrant o yung tinatawag na warrantless arrest. Yun ho yung isa, in flagrante delicto. Sa harap po mismo ng ating kapulisan, may krimen na nagaganap. Pwede hong arestuhin yan, even without warrant. Pangalawa ho ay when there is a probable cause. When a crime is committed, the person arresting has reasonable ground to believe that the person to be arrested is the one who committed it. At pangatlo po ay yun hong mga takas sa piitan. Leia Ilagan para sa SONA 2025.